Master Su! Master Su! Gano'ng katagal na siya nawala? Kalahating araw na. Pagpasok namin ni Yancy, nakita namin siya nakahantusay. Nalaman lang sa atin ng pagkamatay. Dahil daw sa gamot na to. Hindi ba? Yan yung gamot na ako mismo ang bumili para kay Master Su. Matagal niyang iniunom niya na. Wala namang problema doon. Oo nga, taon na ang binilang. Okay, ito. Oh. Kwintas ni Guanlin. Bakit nasa iyo yan? Nung namatay si Papa, hawak-hawak niya ang kwintas na yan. Sabi ng doktor na lason siya. Ningxuan, ang importante ngayon mahanap si Guanlin. Wala tayong makonta kahit sino. Baka naman, tumakas na siya. Anong sinasabi mo? Kuya, alam kong mahirap paniwalaan. Pero bakit? Nasa kamay ni Papa ang kwintas niya. Nakakapagduda, di ba? Oo, kakaiba talaga. Iniimbestigan ko. Pero hindi sapat ang kwintas lang para husgahan siya. Hindi natin pwedeng pasaysisi kay Guanlin. Si Guanlin, binola ka lang niyan. Nakalimutan mo na si Papa mo. Hindi ko siya nakalimutan. Sinabi ko nga, iniimbestigan namin. Okay, paano wala na siyang kahit anong trace? Hindi ba obvious na nagtatago? Baka guilty talaga siya. Hindi ka ba nakikinig? Sabi ni Kuya, iniimbestigan nga eh. Bastos ka naman magsalita. Ano ka, Bini? Kuya mo siya tapos ikaw ganyan. Hindi ako papayag. Tama na. Tigil! Ano ba? Huwag kayong magalala. Iimbestigahan ko ang tungkol sa kasong ito. Kuya, ikaw na ang pinakapinagkakatiwalaan ni Papa noon. Huwag mo siyang bibiguin. Huwag kang magalala. Ibibigay ko yung Master Su ang hustisya. Nasaan ka? Please, huwag mo siyang sasaktan. Parating na ako. Tinidap si Guanlin. Kuya, tatawag ako ng mga tao. Huwag. Ako lang ang pinapapunta. Delikado si Guanlin pag sumama kayo. Maghintay kayo dito. Pagbalik ko, saka natin imbestigan ang lahat. Sige. Sigurado akong hindi simpleng kaso ang pagkamatay ni Master Shu. Dinukot din nila ako para gamitin laban kay Ningxuan. Gusto nila siyang pwersahin. Hindi ako papayag. Kailangan ko makatakas. Kuya Mazi, kanina pinag-isipan ko na mabuti. Mukhang tama ka nga. Ako kasi para lang akong laruan ni Shin. Isang pampalipas oras lang. Alam mo na, pag ayaw na palit agad ng bago. Buti pa nga napansin ako ni Kuya Maz. Sinabi mo kanina, totoo pa ba yun? Oh, napaisip ka na rin pala. Ngayon alam mo na kung gaano kita kamahal. O siya. Paano mo naman ako pagsisilbihan, ha? Kahit anong gusto ko, tanggalin mo muna to. Para naman makagalaw ako ng maayos. Anong trip mo ngayon? Ang dami niyong tao dito, paano ako makakapag-trip? Hindi rin ako mananalo. Pakawalan mo lang ako, ibibigay ko ang gusto mo. Kahit ano. Ha! Wala kang takas. Hawak ka na ni Kuya Massimo. Uy, ang ganda! Hindi na makapaghintay, ah. Walang kahila! Gumalaw ka pa, papatayin ko siya! Tumatras! Dali! Maghanda kayo ng sasakyan full tank! Kung hindi, papatayin ko siya! Kala mo makakalusot ka pa, ha? Pero sayang, walang sasakyan dito. Wala ka ng takas! Tipid-tipid ka na lang ng lakas. Hindi ka na makakatakas ngayon! Makinig ka, Mazi. Kung di mo ako papatayin ngayon, babalikan kita, papatayin kita! Oo, hintayin ko yan, ha? Ay, ang ganda pa naman ng mukha mo. Kung susugatan kaya kita dito. Ay, sayang naman. Mas maganda siguro kung magmakaawa ka muna sa akin. Baka sakaling maawa ako. Hindi ako magmamakawa sa asong tulad mo! Ay, kang babae ka! Hindi mo talaga gusto mabuhay, no? Bitawan mo ako! Basi, bitawan mo siya! Walang kagalaw! Anong ginagawa mo dito? Umatras kayo! Atras! Ang tapang mo naman, Masi, ah. Qing Mingxuan, tingin-tingin ka nga sa paligid mo. Lahat sila tao ko!
Anong yabang ang pinagsasabi mo? Lintik ka. Napakalanding babae mo. Walang yaga. Puwasan mo ang kabastusan mong yan. Si Minchuan, kung gusto mong iligtas yung babae mo, dapat lang napagbigyan mo kami. Pagkasamahan mo ako na maayos ngayong gabi. O siya, lumuhod ka lang dyan at kumapang. Saka ako kayo palalayain. Mga kawawa kayong dalawa, ha? Hindi ko gagawin yan. Pero Masi, lahat ng ibang kondisyon mo, papayag ako. Pero, yung kagaguhan mo, huli ka na. Wala na akong pasensya. Lumuhod ka na. Sige. Wag. Wag. Wag kang lumuhod. Masi! Nagkamali ako! Lumabas ka na. Si Zhang Xuan. Saludo ako sa'yo. Si Zhang Xuan, talagang gusto kong ipapatay. Gustong-gusto niya akong patayin. Hindi lang ako. Ako lang ang representative nila. Lahat kami kasama ni Boss Shu nung nagsimula. Mga board members lahat. Sino ka ba sa kanila ang hindi deserving? Bakit isang ampun lang ang pipiliin para maging chairman? Dahil ikaw ang nagtaksil sa kumpanya. Pagtataksil? Mas mabuti yun kaysa sa ginawa mo. Pinatay ng babae mo si Boss Shu. Hindi totoo yan. Sir Shin, hindi pa yun. Nung dumating ako, si Boss Shu hirap na sa lagay. Hindi ko alam anong nangyari. Alam ko. Relax. Ayusin ko lahat. Zhang Xuan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga kalokohan ninyo ni Xiao Zhu. Guanlin. Ngayon, pakinggan mo ang lahat ng ito. Zhang Guan, huwag mong isipin na hindi ko alam na kayo ni Xiao Zhu sa mga ginagawa niya sa likod ko. Guanlin, pakinggan mo to kung ano to. Ang kailangan niyo nang gawin sa harap ni Shin Minchuan. Siraan ng babae niya. Sabihin siyang pumatay kay Boss Shu. Tingnan natin. Pipiliin ba ni Shin Minchuan ang kapangyarihan o pag-ibig? Susunod po ako sa inyo. Zhang Xuan, akala mo ba ordinaryong kwintas lang yan? Ting Minchuan, may plano ka na pala? Zhang Xuan, dahil kay Boss Shu, pinalampas ko noon. Pero ngayon, ibang usapan na to. Pakawalan mo kami. Ngayon din! Tinatakot mo ba ako? Kung ganon, magkakasama tayong lahat sa kapamakan. Sugurin! Huwag kayo nilapit! Huwag kayo nilat! Kuya! Sugurin sila! Huwag kayong nilapit! Huwag kayong nilapit! Kuya! Yan lang. Huwag mong palayasin sila. Guanlin, mauna ka na sa kotse. Delikado dito. Yan lang. Bantayan mo siya. Yan lang, ingat! Guanlin! 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 Ikaw na naman, bruha ka. Kung alam ko lang noon, pinatumba na kita! Zhang Xuan! Naga ka. Sugurin siya! Huwag kang bibitaw! Tumakbo ka na! Bilisan ninyo! Guanlin! Guanlin! Dali! Sa ospital tayo!
Guanlin. Wala mangyayari sa'yo. Tabi po tayo. Dadala ang pasyente. Kuya, sorry. Hindi ko na siya naprotektahan. Patawarin mo ako pakiusap. Hindi mo kasalanan. Talagang ganyan siya. Hindi marunong mag-ingat. Laging inuuna ang iba. Hindi na bago sa kanya ang ganyan. Kuya, kung mag-alala. Next time, I'll protect her. Kamusta na pala kay Jianming? Kuya, kamusta ka na? Sabi ni Jianming natake ka raw, kaya agad ako pumunta. Hindi ako. Si Guanlin. Kuya, sarap ba kasing bait? Kahit niloko ka na, grabe ang bait mo pa rin sa kanya. Shuang, nasaktan si ate dahil pinotektahan niya ako. Dapat lang naman. Kung hindi siya pinatay ni Shuje, wala sana lahat ang gulong to. Ikaw ang nagsabi sa kanya? Obvious ba? Kalat na sa labas. Ano pinagsasabi nila? Ano pa nga ba? Siyempre ano? Sinasabi nila na pag-uwi mo. Natakot si kuya. Piling niya makakompromisyo siya sa kumpanya, kaya ginamit daw siya si ate para patayin si Shuye. At ano pa? At sabi pa nila, ingrato ka raw na walang utang na loob, dapat daw palayasin ka. Tama na. Mukhang may mga nagmamadaling gumalaw. Kuya, anong balak mo? Kalma lang. Dahan-dahan lang tayo. Kung gusto nila ng gulo, edi pagbibigyan natin sila. Shuang, tandaan mo to. Si Yao to, babahay ko siya. At siya rin ang ate mo. Gusto ko mula ngayon, rerespetuhin mo siya. Ako? Dok, kumusta na? Stable na siya, pero mahina pa. Kailangan pa niya magpahinga. Salamat, Doc. Jianmi, kumuha ka ng tao. Di mo pagkakatiwalaan. Yes, boss. Gising ka na. Kumusta na? Saan ako? Saan to? Nasa ospital ka. Ang sakit ng katawan ko. Buti nga alam mo pa yan eh. Sabi ko na nga ba, maghintay ka sa kotse. Hindi ka talaga nakinig. Iniligtas mo pa si Tianlong. Hindi ko naisip yun eh. Batid mo si Tianlong. Batid ko rin siya. Ikaw talaga. Gising ka na. Kamusta naman? Lumabas ang resulta. Magsimula lahat. Kay Xu Shaozu at Jiang Zuan. Silang nag-utos. Nalaman ni Shuye. Nagkaharap sila. Nag-away sila. Inatake si Shuye. Nalason sa gamot niya. Gaya ng hinala ko. Yung gamot, kinuha mula sa locker mo, kuya. Tinignan yung batch ng gamot. At lahat sila merong chronic poison. Chronic poison? Ibig sabihin, may balak na talagang tayin si Suye? Iilang tao lang ang may alam sa gamot ni Suye. Kahit si Shaozu hindi sigurado. Ibig sabihin lang nun, meron talagang ahas sa kumpanya natin. Kuya, anong plano natin ngayon? Huwag kayong mainit. Malalagpasan din natin to kahit anong mangyari. Kuya, palalampasin mo ba si Shaozu? Siya ang gawa nito. Hello. Sige, noted. Gets ko na. May emergency board meeting. Kailangan kong pupunta. Diyan lang. Alagaan mo si Yao to. Walang problema, kuya. Anong gagawin natin sa recording? Huwag mo na nating ibigay sa pulis. Gusto ko muna makita ang susunod nilang galaw. At saka, si Bosso, iisa lang ang anak niya. Sige. Yato, alis na ako sandali. Ate, kukuha lang ako ng makakain mo. Chalwin! Bakit mo ako sinampal? Hayop ka, kung hindi lang dahil sa'yo, ako sana si Minchin ngayon. Kung ako si Minchuan, hindi rin kita magugustuhan. Anong sabi mo? Lumaki kayo magkasama pero kung gusto ka niya, edi sana ikaw na ang pinili niya. Tingnan mo sarili mo ngayon, parang palengkera. Sino bang lalaki na magkakagusto sa'yo? Puro ka kasinungalingan. Titikwasin ko yung bibig mo! Walang iya kang babara! Shuang! Ano ba? Sinabi ko nang respetuhin mo siya. Hindi ko siya kinikilalang ate. Shuang, sobra ka na. Tumigil ka na. Sumusobra ka na. Bakit kayong lahat? Lagi siyang kinakampihan. Kuya, bakit? Kayong lahat, bakit siya? Shuang, tumigil ka na. Ang immature mo naman. Kuya, kapatid mo ako. Bakit siya ang pinagtatanggol mo? Kasi nga siya ang ate mo. Kuya,
Huwag ka magpapaloko sa kanya, malandi yan! Oh! Simula sa pagkabata, hindi mo ako sinaktan. Pero ngayon, dahil sa babae niyan, sinaktan mo ako. Xiang, alam ko nasaktan ka kasi hindi ikaw ang pinili ni Kuya. Pero sobra ka na. Huwag ka na magsalita ng gano'n kay ate. Humingi ka na sorry. Xiang, mag-sorry ka kay ate mo. Hindi ako magsusorry. Wala akong kasalanan. Kayo ang mali. Lahat kayo, traidor. Xiang, hindi ka marunong umintindi. Umalis ka dito. Hindi mo na ako kailangan nito, boy. Aalis ako. Pasensya ka na. Ako may kasalanan. Ganyan talaga si Xiang. Matabil ang bibig. Huwag mo nang dibdibin yun. Okay lang ako. Huwag lang siyang lalampas sa limit, hindi ko siya papatulan. By the way, parang may mali sa pagkamatay ni Bosyo. Parang may hindi tama. Simula nung namatay si Bosyo, bigla silang nagpa-board meeting. Sigurado ako, may taong nasa likod nito. Taba ka ate. Kung si Xu Shaozu, hindi niya kayang magulo ng ganito kalala. Pumunta na kayo sa kumpanya, hanapin niyo siya. Eh ikaw? Okay lang ako, sige na. Mga board members, alam ko na ang narinig nyo na ang nangyari sa tatay ko. Salamat sa tiwala ninyo. Tatanggapin ko ang responsibilidad. Ako si Xu Shaozu. At pinapangako ko, hindi ko bibiguin kayo. Mga sir, board meeting pala pero hindi ako na-inform. Ito po si Attorney He, abogado ni Boss Su bago siya mamatay. Attorney He. Ngayon, siya ang magbabasa ng huling abilid ni Boss Su. Una, ang testamento ni Mr. Su Yukai. Ang lahat ng savings niya, properties pati overseas funds, lahat yun ipapamana sa nag-iisang anak, si Xu Shaozu. Pangalawang punto, sa Kunya Group, ang 30% shares ni Mr. Su Yukai ipapasa kay Mr. Shin Ming Kwan. Pangatlo, ang bagong chairman ng Kunya ay si Mr. Shin Ming Kwan. Narinig niyo naman lahat, hindi ba? Pero hindi pa tapos ang investigasyon sa pagkamatay ni Mr. Su. At kaming matatanda rito, buhay na ba na kami? Baka naman may kinalaman si Mr. Shin sa nangyari kay Mr. Su. Siguradong lilinawin niya ng pulis. Kung last will ito ni Mr. Su, kung kontrata ka, ibig sabihin kinukestyon mo siya? Naintindihan ko ang duda ninyo. Pero kapag natapos na ang investigasyon, ako mismo ang magbibigay ng malinaw na sagot sa inyo. Satisfied kayo, promise. Xiaozu, okay ba sa iyon? O gusto mo, hintayin muna natin matapos ang investigasyon. May ibang tanong pa ba kayo? Ako meron pa. Bukod sa Kunya, may sarili ka ring kumpanya, hindi ba? Pero base sa alam ko, magkakumpetensya ang mga kumpanya natin. Oo, magkapatid tayo. At nagtitiwala ako sa iyo. Pero siyempre, baka magduda ang ibang board members dito. Kuya, baka naman may hidden agenda ka. Baka gusto mong kuhanin yung Kunya at pagsamahin sa kumpanya mo. Lumaki lalo ang negosyo mo, tama ba? Tama. Dati nga general manager ka lang eh. Hindi mo nga hawak ang buong kumpanya. Marami kang hindi alam. Paano kami magtitiwala sa iyo? Ibigay pa sa iyo ang Kunya. Sigurado ba kayo na hindi ko alam? Sige nga, subukan ko sagutin yan. Tungkol sa R&D lab. Top of the line ang tech natin. Ako mismo ang naglakad niyan sa Europe. Kada kumpanya kinakausap ko isa't isa. Tama naman kayo. May sarili akong kumpanya. Pero ang kumpanya ko, healthy competition sa Kunya. Friendly competition, hindi away. Nagpapalakasan kami, nag-i-improve pareho. Win-win ang mga projects namin. Marami niyang proof yan. Recently pa nga lang eh. Yung device galing kay Luo, nakuha ko na. Pag naging successful yon, in 3 years, lahat tayo may bonus na makukuha. Panigurado yan. Kaya, kung ako ang chairman ninyo, lahat tayo panalo. Panalo tayong lahat. Walang talo. Lahat sa inyo panalo. Ang galing mo talaga. Kaya pinagkatiwalaan ka ni Dad eh. Hindi ka talaga basta-basta. Sobrang solid mo. Pero, yung kay Luo, baka tsamba lang yun. Pero pag hawak mo na yung Kunya, hindi lang tsamba ang kailangan. Ngayon, na may plano na tayong i-public listing ang kumpanya, kailangan natin ng isang tunay na may experience. Kuya, sa totoo lang, medyo kulang ka pa eh.
Ming-Xuan, ganito na lang. Itong kunya, kami muna ang magpapatakbo. Ikaw, tutok ka muna sa sarili mong negosyo. Kapag napalista na ang kumpanya mo, tsaka na natin ipasa sa'yo yung kunya. Besides, may shares ka naman dito eh. Kasama ka rin sa kikitain natin. Mga board members, lahat tayo kasama ni Mr. Su sa pagbuo ng kumpanya. Hindi ko kayo lolokohin. Gusto ko lang ding klaruhin. 3 years. In 3 years lalabas ko ang kumpanya sa stock market. Pag hindi ko nagawa yun, ako na mismo magre-resign. Game! 3 years it is! Xiaoyan, papunta na ako. Ano nangyari? Si Xiaoyan may nangyari, kailangan ko na umalis. Kasama ko. Hindi na, may meeting ka pa diba? Si Qianlong na lang sasama sa akin. Mas okay nga. Tara na. Xiaoyan! Xiaoyan! Huwag ka na lapis, pabayaan mo na ako. Huwag ka na lumapit. Xiaoyan, kalma ka lang. Tingnan mo ako. Ako si Guanlin. Ate Lin? Kuya Dragon? Xiaoyan, sabihin mo sa amin ano nangyari. Si Shupei. Pinadukod niya ako, dinala sa hotel. Tama na. Huwag mo na ikwento. Tawag ako ng pulis. Ate, wag. Ate Lin, magpakiusap. Huwag tayo magsumbong. Pag nalaman ng nanay ko, baka atakihin siya. Tsaka masyadong magaan yun para sa hype na yun. Xiaoyan, don't worry. Si Shupei, hindi ko palalampasin. Hatid kita pa uwi, okay? Sige po, kuya. Ate Lin, pinapatawag ako ni kuya, urgent daw eh. Kayo na bahala dito ha. Oo, sige. Bilisan mo na. Ingat ka. Magandang araw. Pasensya na po. Mag-blindfold kayo. Ano to? Bakit? Rules namin yan. Huwag na magtanong. Rules are rules. Susundin na lang namin. Hintayin niyo na lang ako dito. Nasa inyo na ang pera. Huwag kang mag-alala. Nasaan ang kapalit? Palagi ko naririnig yan eh. Dito sa lugar namin, cash first. Diyan lang. Ibigay mo na. Sir Shin, bilis mong kausap ah. Ganyan ang partner na gusto ko. Sinabi ko naman, pera, madali lang yan. Ngayon sabihin mo na, sino ang tunay na pumatay kay Mr. So? Diretsuin mo na! Huwag na magmamisteryoso! Manahimik ka, hindi mo kailangan malaman. Ikaw! Yan lang. Kuya, malino naman ang usapan eh. Sumunod kami sa rules ninyo. Oh, ikaw na, Mr. Mask. Sige. Ang bar shitong namin, matagal nang kilala. Marami na kaming naging client. Sir Shin, ikaw ang pinaka-impressive. Salamat naman sa compliment. Straightforward lang ako. Walang pasikot-sikot, walang paligoy-ligoy. Sinunod namin ang lahat. Pwede ba rinig na ang balita? Gusto namin malaman kung sino ba talaga. Siyempre naman. Namatay nga siya dahil sa gamot. Sa 3 araw pa lang may lead ng polis. Nahuli na nila ang pharmacist at umamin siya. Personal vendetta daw niya ang ginawa niya. Pinalitan niya ang gamot ni Mr. Su. Pero simple lang naman talaga ang dahilan ng isang maliit na pharmacist. Hindi yata eh. Mukhang may mas malalim pa dito. Talaga bang gagawin nila yun? At saka, pagkatapos maaresto ni Zhang Wan, kinabukasan pagkamatay niya, naglasan daw siya. Sabi ng iba, dahil daw sa konsensya. Pero sa totoo lang, hindi ganun kasimple ang lahat. Ganun lang ba yun? Siyempre hindi lang yun. Hindi ba kayo curious? Kung bakit? Nagawa ng pharmacy sa patayin si Mr. Su? At bakit biglang nagkaroon ng 2 million sa account niya sa Amerika? Hindi ba kayo nagtataka? Baka naman, may sariling kalaban ka sa sarili mong kampo. Mga tao ko, pwede. Pero safe ang security ni Sir Chin. Hindi basta makapasok. Pero may isang tao sa tabi mo na matagal nang nagtago. Pinag-aralan na namin yan dati pa. Pero hindi pa rin namin matukoy. Sa dami ng mga tauhan mo, may clue ka ba kahit papaano? Pasensya ka na ha. Sobrang taguin taong yan. Hanggang hint lang ang kaya naming ibigay. Kahit marami kang tao, konti lang talaga may alam. Palagay ko, makikilala mo rin siya. Sigurado. Base sa mga clues na to, Sir Shin, makikita mo rin siya.
Sige. Salamat. Yun na lang muna. Wala ka naman. Janmi, ba't ka nandito? Kuya, sabi ni third brother may traitor sa kumpanya. Galit na galit ako nun, kaya dumiretso ako. Ganun ba? Alam mo na ba ang pagkamatay ni Zhang Zuan? Narinig mo na ba? Kakabalita ko lang. Feeling ko scammer yung tao na yun. Nasa kanya ang 2 million, pero wala namang nakuha. Wala siyang sinabi kahit ano. Kuya, ano bang meron sa'yo? Bakit ang tensyonado mo? Wala naman. Nag-aalala lang ako kay Kuya eh. Sobrang dami ng trabaho sa kumpanya. Wala akong silbi sa pag-imbestiga kaya guilty lang ako. Feeling ko wala akong silbi kay Kuya. Baka naman talaga may problema sa mga tao mo. Hoy, Jianming. Ano pinagsasabi mo dyan? Ulit-ulit sinasabi ni Kuya, kayo magkakapatid ang pinaka-inaasahan niya. Ngayong may gulo sa kumpanya, kailangan niya rin kayo. Kung wala kayo, hindi rin niya kakayanin lahat ng to. Sige na, upo ka muna. Upo na. Kuya, sigurado kayang traitor sa grupo? Meron ba talagang gano'n? Ano? May traitor sa grupo? Sinong gusto manida kay Kuya? Grabe, hindi mo rin nakakalahin, di ba? Mabait naman si Kuya sa lahat. Sino kaya ng traitor? Si Kuya, hindi naman siya palaaway. Pati nga mga tao ni Xiaozu hindi rin mapenetrate. Sino kaya yun? Wala bang ibang clue? Wala Masasabi lang, tao lang daw niya ang traitor. Ganun lang? Nagbayad ka ng 2 million para doon? Sayang naman ng pera mo. Lalaki talaga. Patapon ng diskarte. Pero okay na rin yun, huwag kang mag-alala. Kahit papaano, may lead tayo ngayon. Hindi katulad dati, parang bulagtan tayo noon. Kuya, pwede kayang si Chairman Wang? Mukhang imposible. Wala naman talagang alam si Chairman Wang. Hindi niya alam yung tungkol sa gamot. Sa ugali niyang saling pusa. Hindi siya ganun katalino, no? Sino kaya may gawa? Sa board, si Zhang Wan at Chairman Wang lang ang kalaban natin. Yung ibang board members, okay naman sa atin. Wala namang problema sa kanila. Feeling ko, may connect to kay Young Master. Malakas ang kutob ko, baka may tao siya sa loob. Ganun ba? Si Young Master pala ang bumili ng tao sa loob ni Big Bro. Pero wag ko munang magpahalata. Tahimik lang tayo habang iniimbestigahan to. Ano nangyari? Wala, okay lang. Si Yuan lang, may pinapagawa sa akin. Lalabas mo na ako saglit. Gusto mo samahan kita? Ay, hindi na. Babae staff lang to. Hindi mo na kailangan sumali. Hindi ko naman balak eh. Gets ko na. Nunin magpaliwanag. Oo na. Mrs. Shin, dito ako! Sige na, anong kailangan mo? Wala naman. Kulang lang kasi ako sa pera. Baka naman pwedeng mangutang sa'yo. Mangungutang? Akala mo ba sa ilang peking litrato? Matatakot mo na ako? Oo, edited nga yung mga pictures na yon. Pero tignan mo tong iba. Hindi ka ba curious dyan? Kung kanino ko pinatungan ang mukha mo? Tungkol pa lang yan kay Yuan. Hindi pa tayo tapos. Ngayon, ikaw pa ang lumapit. Huwag ka masyadong galit. Teka lang. May mas matindi pa ako. Gusto mong makita? Tignan mo tong mga pictures na to. Eto pa, hindi mo kayang sabihin edited din yan. Caught in the act pa sa motel ng another guy. Plus may nude shots pa. Kapag kumalat to, panigurado. Kahit hindi ikaw yan, sa totoo lang. Wala na, wasak ang reputasyon mo. Magkano gusto mo? Ayan, ganyan ang gusto ko, straight to the point. Hindi naman kalakihan, 1 milyon lang. 1 milyon? Oo, baliw na ako eh. Ikaw nga ang magiging Mr. Shin ng buong grupo. Tapos walang 1 milyon? Wala. Wala talaga? Di kakalat ko yung mga pictures mo. Akala mo ba talaga matatakot mo ako sa mga yan? Malay ko bang kung may pumatol? At kahit kaya mong isuppress yan. Paano si Yuan? Marami pa akong hawak. Pati mga videos. Kung malaman ng nanay niyang may sakit, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pag may lumabas kahit isang litrato dyan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo sa binal. Subukan mo. Subukan mong ikalat yan. Ikaw ang mawawala dito, hindi ako. Ikaw? Seriously? Sige nga, try mo. Sige, subukan mo. Kasi naman, hindi lang naman Shin family ang boss dito. Binhay is not yours alone. Tandaan mo, kung ayaw mo,
ibebenta ko sa iba ang lahat ng mga pictures na hawak ko dito. Teka lang, O bakit? umupo ka. Ngayon 2 milyon na ang presyo ko. Tandaan mo yan. Bawat piso, no deal. Sinabi ko na nga umupo ka eh. O sige na, upo na ako. Galit ka agad eh. Ito ang offer ko. 5,000. 5,000? Guanlin, nagjo-joke ka ba? 40,000. 40! Hoy, teka muna! Huwag ka na munang umalis. 5,000 lang, ang liit naman nun. Simula ngayon, bawat salita mo babawasan ka ng 1,000. Sige na. Bayad muna tsaka ako ibibigay. Cellphone mo, dali. Paano kita mapagkakatiwalaan na babayaran mo ako? Sige na, 50,000 na lang. Sige na. O, ito na. Pero kung meron ka pang backup, yari ka sa akin. Ano ba, bilisan mo na, bayad na. Kinuha mo na ang pera. Umalis ka na. Wait lang. Nirecord ko yung usapan natin kanina. Subukan mo lang mandaya. Makikita mo ang bagsik ko. Guanlin. Hintayin mo lang. Nag-hire pa sila ng private investigator? Oo. Alam ba nila na ikaw ang target? Hindi pa for now. Pero si Xin Mingxuan, sinusuri na yung mga tao sa paligid niya. Siguro mas mabuting wag na tayo magpakita. Okay, tama. Tutok pa rin ako sa kilos si Xin Mingxuan. Kapag may update, i-report ko agad sa'yo. Don't worry. Pangako ko yan. Totoo ako sa salita ko. Young Master, ang formal mo naman. Pag kayo ni Shuang, hindi tayo mahihiya. Sige, hindi na ako mahihiya. And by the way, may chika ako. Ano yun? Kanina, may natanggap na message si Guanlin. Nagmamadali siyang umalis. Sinundan ko siya. Nagpakita siya kay Kupeng. Mukhang may hawak na secret si Kupeng laban sa kanya. Sige, puntahan natin siya. Nalaman na ba natin kung nasan si Manap? Pumunta siya kay Kupeng. Ano pinag-uusapan nila? Boss, mabuti kung tignan mo muna to. Walang giya ka, Kupeng. Pati babae ko pinapakilaman mo. Kupeng, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hinahanap mo si Guanlin. Tama, ikaw nga. Anong gusto mo? Business deal, 20 million. Yan ang offer ko sa'yo. 20 million? Anong may tutulong ko? Anong pinag-usapan niya ni Guanlin? Yun din ang pag-uusapan natin. Gusto mo rin ba ng nudes si Guanlin? Akala ko pa naman, big time si Mr. Shin. Ganun lang palang kaya niyang ibigay. Oo, gusto ko nga yan. Asawa siya ni Xin Mingxuan pero ang daming gusto bumili ng nudes niya sa akin. Marami sila. 20 million lang? Parang kulang yata yun Anong balak niyo? Sa mundong ito, wala nang nangahas tumawad sa akin. Ako ang boss dito. 20 million wala nang bawas. Tandaan mo yan. Okay, sige. 20 million. Yun na yun. Satisfied ka ba? Sulit ba ang 20 million mo? Niloko mo ako Peke pala to Pugbugin yan. Wag. May backup pa ako dito. Guanlin, ikaw may pakanahan nito. Ibigay mo ang totoo. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Dati meron pero ngayon wala na. Tanga ka pala Isang babae lang, tinalo ka pa? Hindi ko inakalang si Guanlin. Ang talas pala ng utak. Kupeng, huwag kang magpakita sa binhay. Layas! Guanlin, hayop ka! Kuya, siya talaga. Sundan niyo. Sir Shin, maawa ka na. Binura ko na po yung mga pictures. Wala na akong baka, promise. Kupeng, yung utang mong 1 million sa sugal, binayaran ko na yon. Ngayon, may papagawa pa ako sa'yo. Sige po. Kunin mo yung file na yon. Naintindihan mo? Opo. Liza. Ay. Si Jianming yung spy? Paano mo nilaman? Actually, dahil sa'yo rin Naalala mo nung nag-uusap tayo? Yung tungkol sa blackmail ni Kupeng?
Alam mo lahat yon? Oo, at hindi naman ikaw yun sa peak. Alam ko. Gusto ko lang tumulong. Pero don't worry, anayos ko na yun. Hindi ka na niya guguluhin. Salamat. Tapos yung info kay Shupeng. Tayo lang ang nakakaalam nun. Ikaw at ako at si Chanlong at si RD. Kaya dun pa lang, alam na namin na may traitor. Kaya sinetap ko si Shupeng sa isang trap. At yun na nga, si Janming palang tao ni Xiaozu. Gets ko na. Kung spy si Janming, tiyak na alam ni Xiaozu ang galawan. Kung hindi walang leak, hindi niya malalaman tungkol sa blackmail. Ang talino mo talaga. Mabilis maka-pick up. Pero teka, ano na naman ang pinag-usapan ninyo? Puro Xiaozu at Shupeng. Pero totoo, medyo kakaiba si RD lately. Parang lagi siyang may tinatago. Hindi siya komportable makipag-usap. Yung pala, espiya siya ni Xiaozu? Actually, matagal ko na rin hinala na si Xiaozu ang nasa likod ni Zhongwan. Ayos, harapin ko sila eh. Huwag muna. Ang importante ngayon, makakuha tayo ng ebidensya. Walang pasabog, chill lang. Pero may urgent pa tayong mission, mas importante pa. Anong mission? Sama ka na lang. Saan tayo pupunta? Halika na. Surprise! Happy birthday! Salamat. Kuya, para sa'yo. Naalala mo pa ba? Nung nakaraang pagkikita natin 3 years ago. Ang tagal na nun pero naalala mo pa? Siyempre naman, no? Pakakasalan mo ba ako? Pakasal na kayo! Pakasal na kayo! Pakasal na! Pakasal na! Pakasal na kayo! Pakasal na tayo. Yes na yan! Yes na yan! Oo, papayag ako. Woo! Xiaozu, ikaw talaga ang mahal ko simula pa noon. Kaso dati, hindi mo naman ako pinapansin. Eh di ba, lagi kang nakabuntot kay kuya? Kaya hindi rin kita matingnan noon. Xiaozu, baliw lang ako noon. Wala siyang binatbat sa'yo. Gusto lang kitang makita. Kung sino ba talaga mas magaling. Siya ba o ako? Ikakasal na si Shin Minxuan. Congrats sa kanya. Uy, chill ka lang sa pagtiti. Hindi pa kasi ako tapos uminom eh. Kung ikakasal siya, anong pakialam ko dyan? Eh paano kung may epekto yun sa'yo? Paano? Alam mo ba, yung tungkol sa Willie Sershu, meron siyang 10% na nakatagong shares. Ano? Narinig ko yung usap-usap. Sina Sershu at Attorney He, nasilip ko lang. Basta pag kinasal si Minxuan, yung asawa niya, automatic makakakuha ng 10% shares. Totoo latang yan? Sigurado ako. Ikakasal na si Shin Minxuan at Guanlin sa loob ng kalahating buwan. Ngayon hawak niya ang 41% ng shares. Pag dinagdag mo pa ang 10%, tapos na tayo. Hindi na tayo magkakapera. Hindi talaga pabor ang tadhana sa atin. Pero boss, may isa pa tayong paraan. Ano yun? Papatayin si Minxuan? Bakit hindi? Nasisiraan ka na ba? Krimen ng pagpatay, ano? Basta walang makakaalam, walang kaso yun. Maniwala ka sa akin, tahimik lang lahat. Tignan mo na lang si Sershu, nilagyan ng lason. Pero nakalusot pa rin. Iba pa ang sinisi. Sige na, ano bang kailangan mo? Pera. Okay. Bibigyan kita ng 30 million. Si Ezzy ang magta-transfer sa'yo. Sisiguraduhin mong success to Walang palpak. Relax lang boss. Maniwala ka. Pero may kapalit din ako syempre. Ano naman yun? Anong gusto mo? Gusto kong maikasal. Ang kapatid ko sa'yo. Yun ang gusto ko. Yun lang Ang talino mo talaga. Gusto ko na maging general manager at may 5% shares din. Yun ang gusto ko sa kumpanya. Ang lakas ng loob mo Pag-isipan mong mabuti. Ako lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Sige. Deal na yan. Aray, nasaktan mo ako sorry, wala. Hoy, kinakausap kita. Hindi ka ba marunong makinig? Sinasabi ko sa'yo kung di ka magsasorry. Bakit may baril ka? Ate, kanina ba kita tinatawagan Nakita mo ba si Xiao Yuan? Hindi, bakit mo siya hinahanap? Hindi ko mahanap.
ang wedding shoes ko. Alam niya kung nasaan. Shaoyan! 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 Sinong nagutos sa'yo nito? Ako ngayon, kinakatawan ng kliyente ko. Ayon sa kanyang will, ililipat niya ang 10 shares sa'yo. Kailangan mong pumirma sa papel na ito. Sa akin talaga? Oo. Sige. Okay na. Si Xiao Yuan at Jianlong, lahat sila nawawala. Pero mukhang malapit na rin ang kasalan nila. Kuya! Takbo! May ambush! Star Shining Hat! Rachel! 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 Kuya! 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 Ang pinaka-blessing sa buhay ko ay nakilala kita. Pinakamalaking pagsisisi ko, hindi kita nasamahan hanggang dulo. Kuya! Ano yung sinasabi mo? Yan lang, ikaw na ang bahala. Kaya ate, sa next life natin. Kuya! 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 Ate, Kian lang, dumating ka na. Nasaan ang kuya mo? ate, Alam ko na, nasa meeting na naman no. Kakakasal lang natin, Tianlo. 7 araw na. Tianlo, ayaw na ba niya sa akin? Bakit parang di siya umuwi? ate, pati na si kuya. Ano ka ba? Imposible yan. Niloloko mo ko. Ate, kailangan mong lumakas. Ayaw ni kuya na makita kang ganyan. Masasaktan lang siya. Tianlo, niloloko mo lang ako, di ba? Tianlo, sabihin mo, buhay pa si kuya. Di ba hindi pa siya patay? Kung ganyan ka, paano tayo makakaganti? Napakabuti ng kuya mo. Tianlo, sabihin mo hindi po siya patay. Ang dami naman tayo araw-araw, bakit kailangan siya pa? Please, magpakatatag ka. Tutulungan kita. Bibigyan natin siya ng hustisya. Kaganti tayo. Kaganti tayo. Bakit nila pinatay ang kuya mo? Yung hinahanap ninyo, natagpuan ko na. Ayos. Tianlo. Mrs. Shin, kagaya rin kayo ni Mr. Shin. Alam niyo kung paano makisama? Sige. Sino nag-utos sa inyo na para atakihin si Mr. Shin? Hindi rin namin alam. Online lang kami kumuha ng trabaho. Hindi namin alam kung sino talaga sila. Kalma lang. Baka magamit pa natin sila next time. Ayaw naman magdagdagan pa ng patayan, di ba? Ano malalaman nyo? Sa totoo lang, hindi na namin alam kung paano siya namatay. Pero feeling namin, may kinalaman si Xu Xiaozu. Ayon sa info namin, si Xu Xiaozu at Leng Jiangmin may nilutong kasunduan dati. Parang tungkol sa last will ni Boss Xu. Siguro, doon kayo dapat magsimula ng investigasyon. Mali mo, may madiskubre kayo. Okay. Noted. Oo nga pala. Imbis na know-it-all, tawag sa inyo. Half know-it-all na lang. Bruhang babae. Ate, 3 taon na rin mula nang namatay si kuya. Halos hindi ka na namin makita. Oo. Bihira na akong lumabas. Mahilig ka pala sa tsaa. Oo, kaya nagbukas ako ng sarili kong tea house. Sayang, ikaw palang may-ari dito. Mahilig ka rin pala sa tsaa, ano? Ganito na lang.
regaluhan kita ng tea set. Salamat ha. Ay, oo nga pala. Kaka-deliver lang ng bagong batch ng tsaa ngayon. Gusto mo? Tikman natin. Sige, ako na. Naku, nakakahiya naman. Uy, masyadong mainit ang tubig kanina. Nawala tuloy yung aroma ng tsaa. Ah, ganun pala. Malalim pala ang brewing ng tea mo. Iba ang temp ng tubig, depende sa tsaa. Iba ang green tea, iba rin ang oolong. Tama? Oo nga. By the way, huwag mo na akong tawaging ate. Tawagin mo na lang akong Guanlin. Guanlin. Alam mo ba? Itong tea house na to, regalo yun ni Papa sa akin nung bumalik ako dito. Dati akala ko, pag nag-retire na ako, saka pa lang ako dito magtsatsaa. Nagre-relax lang. Kung nakita lang sana ni Shuye kung gaano ka-mature ngayon, siguradong matutuwa siya. Simula nang umalis si Kuya, ako na nag-manage ng buong kumpanya. Ngayon mabilis na ang paglago ng kumpanya. Kulang din kami ng expert sa mga laboratorio. Ako lang mag-isa babae pa, kailangan ko rin ng tulong. Kaya kailangan ko ng mga expert talaga. Sarap nito ha. Isa pa nga. Isa pa? Sige. Guanlin, nung nandito pa si Kuya, di ko naman napansin na magaling ka palang magtimpla ng tsaa. Hindi naman, kasi gusto ni Kuya ng tsaa. Kaya pinilit ko sarili ko matuto simula nung nawala siya. Bira na ako magtimpla. Ewan ko ba, siguro tumatanda na ako. Bigla na lang akong mahilig sa tsaa, ganun pala. Oo nga eh. Alam mo, nakakatawa. Nung buhay pa si Kuya mo, paborito rin niya tong tsaa na to. Coincidence, diba? Ikaw rin pala, type mo rin. Pareho pa kayo ng panlasa. Nakakatuwa. Totoo nga yan. Ayaw nga pala. Lunchtime na. Gusto mo, sabay tayong kumain? Wag na. Uwi na lang ako ngayon. Sige. Ayos ka lang? Lagyan mo ng yellow ang paa mo. Ganito, yatid na lang kita. Sige. Guanlin, tama ka. Dapat magbubuon ka na. Oh, anong nangyari kay ate? Anong nangyari? Nadulas lang. Hinatid lang ako ni Xiaozu. Yung paa mo, lagyan mo na ng ice pack yan ha. Meron ba kayong yellow dito? Sabi ko na habay, ayoko sa'yo dito. Umalis ka na. Yan ang babae ni Kuya. Close ba kayo ha? Wala ka sa lugar. Ikaw... Sige, sagutin mo na. Wala yan, hindi importante. Xiaozu, okay naman pa ako. Umuwi ka na muna. Sige, alis na ako. Salamat ngayon ha. Libre ko na lang next time. Ah. Xiaozu, sinasabihan kita. Bayon mo si Ate Guanlin. Kim Jianlong. Wala naman akong balak eh. Pero ngayon parang gusto ko na. Maganda naman si Guanlin, di ba? Marami pa tayong oras, hindi ba? Alam ko naman na gusto mong lumapit kay Xiu Xiaozu para makaganti tayo, pero delikado yan. Wala naman akong choice. Si Xiu Xiaozu, hindi yan basta-basta. Ayoko mapahamak ka. Delikado talaga. Ito lang talaga ang paraan. Kundi hindi ko gagawin, hindi siya mabibisto. Wala akong ebidensya. Hindi ko siya mapapakulong. Ako na ang bahala sa kaso ni Kuya. Simula ngayon, lalayuan mo na siya. Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi mo talaga ako kailangan? Totoo bang ikaw na talaga? Pati ikaw nagdududa sa akin? Sorry, hindi ko naman ibig sabihin yun eh. Nag-aalala lang ako. Wala ka nang pakialam kung totoo man o hindi. Wala raw akong pakialam. Huwag mong kalimutan kung sino ang papatay kay Kuya. Ang lahat ng panganib na hinaharap natin, kanino ba nakaugnay? Tsaka ang status mo ngayon, bagay ba na makasali ka kay Xiaozu? Jianlong, hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Pero darating din ang araw, maiintindihan mo rin. At isa pa, kahit mamatay ako, hindi ko kayo ipagkakanulo. Huwag mo sabihin ang patay, bawal yan! 3 taon na tayo magkasama. Tandaan mo yan! Tama na! Ako pa rin ang ate mo. Ano man ang gawin ko, wala ka ng karapatang diktahan ako. Mingchuan! Mingchuan! Guanlin, ang pinakaswerte ko sa buhay ay ang makilala ka.
Ang pagsisisihan ko lang, hindi kita masasamahan abang buhay. Oh, kuya, ano pinagsasabi mo? Yanlong, alagaan mo ate mo, ha? Baka sa susunod na buhay, Guanlin. Uy, sakto naman ah. Ikaw nga. Xiaozi. Bakit? Bad mood ka ba? Naku, joke lang yun, Xiaozi. Mukha ba akong bad mood? Xiaozi, public place to. Baka nakakahiya. Guanlin, ang fragile mo pala. Xiaozi naman, napaka-sweet mo. So, ibig mo sabihin, concern ka pala sa akin? O bakit? Gusto mo bang alagaan kita? Xiaozi, nahihilo ako. Halika, tutulungan kita magpahinga. Halika, tutulungan kita makapahinga. Ayoko, samahan mo na akong uminom. O sige. Ako na mag-aabot sa'yo. Xiaozi, gusto mo pa? Sige. Guanlin, nakaka-addict ka pala. Totoo yan. Sana hindi pa huli ang lahat na nakita ko ang halaga mo. Xiaozi, lipat tayo ng lugar. Guanyu! Ang kapal na mukha mo na di si Xiaozi. At sino ka ba? Wala kang karapatan magsalita. Ano karapatan mong sampalin ako? Kailangan ba magpaalam? Tigilin mo yung kaartehan mo. Gabi na tapos nagiinom ka pa kasama to. At FYI, si kuya nandiyan sa itaas nakatingin. Don't worry, hindi ko type si Xiaoju. Sayang-sayo siya. At isa pa, hindi ko kailangan humingi ng permiso sa'yo. Ikaw! Huwag mo akong pakialaman. Uulitin ko. Ikaw! Tama na! Xiaozu, gising ka na. Neng Shuang, bakit ka nandito? Sabi mo may meeting ka ngayong gabi. Ganito pala yung meeting mo? Business ko to, wala kang pakialam. At hindi mo ko kailangan bantayan pa. Umalis ka na. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Walang hiya ka. Kuya? Ang gulo mo naman. Ano bang itsura mo ngayon? Kuya, pati ikaw pinagtatanggol mo siya. Guanlin, ano meron ka at lahat ng tao sumakampi sa'yo? Kahit patay na si kuya, kinakapihan ka pa. Hindi ko matanggap to. Tama na. Huwag ka mag-iskandalo dito. Umuwi ka na. Huwag mo ko utusan. Karapatan ko bilang ate mo. Ang ate mo parang ina mo na rin. Ate ka dyan. Wala kang kwenta. Pumatay ka pa ng asawa mo. Tama na yan, Neng Shuang. Last warning ko na to. Umuwi ka na ngayon din. Xiaozu, kung tama ang tanda ko, girlfriend mo si Shuang, hindi ba? Si Guanlin, asawa ng kuya natin. Respeto ka naman. Huwag kang makialam sa kung anong gagawin ko. Kung gusto mo siyang isama, dadaan ka muna sa bangkay ko. Subukan mo lang. Relax lang. May oras pa tayo. Halika! Huwag mo ako hawakan. Umuwi ako mag-isa. Itawan mo ako. Anong balak mo? Kasama kita pa uwi. Ayoko kasama. Tama ng pagiganti. Kay kuya na lang ako magiganti. Si Minxuan ako nang bahala sa kanya. Alam mo ba? Habang di ko nakukuha ang hustisya para akong patay na buhay. Guanlin, please, tama na. Tiano, alam mo bang ilang ulit akong nasaktan? Mabuting tao si Minxuan. Kinasal pa kami pero pinatay siya. Alam mo kung sino ang may sala pero walang ebidensya. Sorry. Sa mga nasabi ko noon, babawi ako. Ayoko na sorry mo. Anong gagawin mo ngayon? Papatayin ko si Su Xiaozu. Wala akong pakialam. Papatayin ko siya. Guanlin! Tawagin mo akong ate. Baka si Su Xiaozu, pwede siya tawagin na Guanlin. Ako hindi pwede. Lahat ng kaya niyang ibigay, kaya ko rin. 3 taon na. Hindi mo lang ako napansin kahit isang beses lang. Lahat ng gusto mo noon, kaya ko rin ibigay. Hello. Posible tayong dalawa. Besides, nasa iyo si Xiao Yuan. Mabait na babae. Mahal ka nun. Alam mo namang, hindi siya ang mahal ko eh. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Tama na.
Meng Xianxuan, gusto ko ikaw ang babae ko. Pero dapat marunong ka sumunod. Xiaozu, si Guanlin, delikado yun. Baka nilalapitan ka lang niya para makaganti. Ayoko na matigas ang ulo, sinabi ko na sa'yo eh. Kalibutan mo na yun. Alam ko lahat ng baho mo. Pati si pagpatay kay Mr. Shin. Kaya wag mo akong hamunin. Naintindihan mo ba, Xiaozu? Xiaozu, huwag ka padalos-dalos. Bata pa yung kapatid ko, wala pang alam. Kung may ginagawa man siya, huwag mo na siyang gantihan. Ngayon pa, marunong ka na rin manakot ha. Huwag mong kalimutan, hindi ako sangkot sa pagkamatay ng kuya mo. Ang kuya mo mismo ang may plano niyan. Sige, sabihin mo sa lahat. Tignan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ikaw o ako? Xiaozu, sorry na. Xiaozu, hindi na mauulit. Xiaozu, huwag kang padalos-dalos. Gusto mo bang makabawi sa kunya? Huwag mong kalimutan, kailangan mo pa rin ng tulong ng pamilya, Leng. Lenjamin, ilang beses ko na sinabi, kinainisan ko itinatakot ako. Huwag mong isipin na dahil wala kayo, wala akong kayang gawin. Ulitin mo pa, papalasap ko sa inyo ang buhay na parang impyerno. Naintindihan nyo? Opo, Young Master. Hindi ba sabi mo handa ka magsilbi sa akin? Tama ba ako? Patayin mo si Qin Chanlong. Patayin si third bro? Ayaw mo? Sige, gagawin ko. Mas mabuti pa nga. Huwag mo akong biguin ha.